Meron niyang isang tao na sabi niya, pag nagtapos na ako ng law, okay, pag natapos ko na yung pagiging lawyer, okay, gagawa ko ng matinding pag-aaral para pabulaanan ang mga sinasabi ng Biblia. Okay, next slide mo po. Sino yan? Si Franklin o si Frank Morrison. Yan si Frank Morrison na kung saan nabuhay noong 1800 hanggang 1950. Sabi niya, pag natapos ko yung pagiging law o lawyer, ay talaga pag-aaralan ko mabuti. Sapagkat kapag napatunayan kong hindi nabuhay ang Panginoong Hesus, burado yang Kristyanismo. Pangalawa, kapag napatunayan kong hindi totoo yung pagbabago ni Saul, okay, Saul na naman ako, ni Saulo, hindi totoo yung, basta pag nabanggit ko lang yung Saul, naintindihan nyo na, ni Saulo, hindi totoo ang Kristyanismo. So yung dalawang bagay na yan, alam niyo po ba yung dalawang bagay na yung pinakamahalaga sa Kristyanismo? Yung muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at yung pagbabago ni Saulo. Yan ang pag-aaral natin ngayon. So pinag-aralan niyang mabuti, nag-research siya, maraming librong binasa, maraming in-interview, maraming mga istorya na kinausap, at isa lang ang napatunayan niya. Totoo ang lahat ng sinasabi ng Biblia. At pagkatapos noon, hindi na siya nanahimik. Nagsulat na siya ng libro. Yan yung best-selling book niya, Who Moved the Stone? Sabi niya, sino ang nagpagulong nung libingan na yon? Bakit bukas ang libingan na yon? Hindi na para atakihin ang Kristyanismo, pero para i-defend ang lahat ng Kristiyano sa mga skeptics, sa mga tao na napakaraming pagdududa sa Biblia at sa mga naniniwala kasi Darwinism ang kanyang relihiyon, naniniwala siya sa evolution, naniniwala siya sa science. Okay? Pero nung mapag-aralan niya talaga ng mas malalim ang salita ng Diyos, yan ang sinulat niyang libro para i-defend na sabi niya totoo ang lahat ng sinasabi sa Biblia. Okay, so mula noon hanggang ngayon, hanggang sa mga oras natin, napakaraming ginagawa na maraming atake si Satanas para pabulaanan. Napakarami ng matatalinong tao na gustong pabulaanan ang Biblia, pero marami pa sila. Sila Lee Strobel, Case for Christianity, gusto rin niyang pabulaanan, pero at the end, naging Kristiyano rin. Magaling na mananampalataya, isang apologist, na kahit sino sabi niya, iharap mo sa akin, i-defend ko ang Kristyanismo. Okay, so we invite you all. Kapag meron kayong mga doubts, meron kayong mga question, meron kayong mga bagay na hindi maunawaan. Alam po namin, hindi ko naman naunawaan ang lahat, pero walang imposible sa Panginoon. Sabi nga ng awitin kanina. Sabi ni Ate Jade, right? Kayang-kayang ipaliwanag ng Panginoon. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang kanyang kalooban para sa buhay mo. Okay, so ngayon we will discuss 4 things. 4 na naman. Mukhang mahaba na naman to. Okay, so 4 na bagay ngayon. Okay, 4 na bagay na ginamit ng Diyos na para patuloy na baguhin ang buhay ni Saulo. Okay, so next slide po. Yan, 4 na pangyayari na tuluyang bumago sa buhay ni Saulo. Okay, una, nakilala niya si Jesus. Yan ang pangarapin namin dito sa Mighty One. Sana makilala mo ang Panginoon. Wala kaming pinagmamalaki dito. Wala kaming pinagbubunyi. Wala kaming isinisigaw na pangalan, kundi ang pangalan lang ng Panginoong Jesus. Okay, sana every time you attend sa Mighty One, unti-unti mong nakikilala ang Panginoon. Pangalawa, nakilala niya si Ananias. Okay, hindi yan yung namatay nung chapter 6, iba yung asawa ni Sapphira. Ananias, pareho lang ang spelling, pero ibang Ananias po ito. Okay? Nung makilala niya si Ananias bilang isang Kristiyano, doon nakita niya yung tunay na pagmamahal ng Kristyanismo kasi bagong Kristyan siya eh. Pero may ginamit ang Diyos na isang tao talagang napatunayan niya mapagmahal ang mga Kristiyano. Sana sa mga bago naming kasama dito o sa mga bagong darating pa na simbahan ito, sana may mamit ka ring Ananias dito. Isang tao na magmamahal sa iyo, isang tao na mag-aalaga sa iyo at tutulong sa iyo para makilala ang Panginoon. Amen? Pero, sabi niya sa number 3, nakilala niya ang mga oposisyon. Hindi lahat Ananias. Merong magdududa,
Naku, pupunta yan dito. Pupunta lang naman dito yan kasi ganito. Baka may maririnig kang mga pangit na kwento, may maririnig kang mga ganito, may kaiinisan ka, pero sana huwag kang titigil na makilala ang Panginoon. Lagi naman may ganun. Sa lahat naman ng simbahan, may ganun siguro. Okay? Pero wala sa Mighty One Maligayan. Okay? May mga posisyon na nakilala si Saulo, pero nakakatawa sa kanya nagpatuloy. Okay? Huwag sanang maging dahilan na malayo ka sa Panginoon dahil lang sa tao. Huwag mong papayagan yun. Okay? Malalayo ka sa Diyos kasi nandun si sister, nandun si brother. Huwag sanang ganun. Kundi ano man na mangyayari, pilitin mo na makilala ang Panginoon. Kaya number 1 natin yan. Pang-apat, nakilala niya ang mga mananampalataya sa Jerusalem. Yun. So may sumalo naman. Nagbago naman yung posisyon. Naging mabait naman sila kay Saulo. So yun ang pag-aaralan natin. Okay, so sige, open your Bibles at Acts chapter 9, verse 1. Una, paano niya nakilala ang Panginoon? On a dramatic way. Okay? Paano niya nakilala ang ating Panginoong Jesus? Una, sabi diyan sa verse 1, nandun na po kayo sa verse 1. Okay, so kung Tagalog, MBB, yun din ang aking babasahin. Sabi diyan, samantala, patuloy ang pagsisikap ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. No? Basta talaga yung puso niya. No? Sabi doon sa last Sunday, talagang ang kanyang misyon ay wasakin ang bawat iglesia, ang bawat Kristiyano ngayon. Talagang maipapatay na ang lahat ng mga alagad ng Panginoon. Kaya lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo. Verse 2, at humingi ng sulat, authorization letter. Okay? Para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matatagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Yan yung kanyang plan of action. Okay, may authorization letter para hindi lang sa Jerusalem. Alam niyo po ba kung gaano kalayo? Hindi ko nalagay pala yung map. Okay, yung Damasco ay beyond jurisdiction ng Israel yan. Okay, last time meron tayong map yung Jerusalem, Judea, Samaria, Galilea. Tapos yung lagpas na ng Jerusalem, Syria na yon. Sa taas ng Jerusalem, Syria na. Okay? At yung isang syudad doon, Damasco na. Sabi ni Saulo, bigyan niyo po ako ng authorization letter. 40 authorization letter. Papasukin ko yung 40 na synagogue sa Damasco. Isa-isay ko yun. Hahanapin ko ang bawat alagad ni Jesus. Sabi niya dyan, maipapapatay ang mga alagad ng Panginoon. Ano? Akala talaga ni Saulo, ang kanyang ginagawa ay para sa Diyos. Ito yung kanyang pangunawa. Ginagawa niya yung mission niya with passion. Ito yung buhay niya kung bakit niya ginagawa ang mga bagay ito. Naunawaan niya na sa bawat mahuhuli niyang Kristiyano o sumusunod o alagad ng Panginoon ay sumasamba siya sa Diyos. Kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon na makasabay, okay, sa pangangabayo mula Jerusalem papuntang Damasco, medyo matagal-tagal yun. Okay? Anong itatanong niyo kay Saulo? Sa mga oras na ito, papunta siya ng Damasco, hahanapin niya yung mga Kristiyano doon. Anong gusto mo itanong kay Saulo? Ayan. Bibigay ko yung mic doon sa nakikita kong antok na. Hindi, joke lang. Pinabahan. Siguro tanongin mo, Saulo, ano bang ginagawa mo? Bakit mo ginagawa ang bagay na yan? Bakit ganyan ang puso mo? Bakit gusto mo sila ipapatay? Ano kayong sasagot ni Saulo sa atin? Alam mo yung mga Kristiyano na yan? Alam mo yung mga naniniwala kay Jesus na yan? Hindi totoo yan. Yung Jesus na pinapangaral nila, patay na yon. Ipinahako namin sa krus yun. At sabi sa Deuteronomy chapter 21, lahat ng ipinahako sa krus, lahat sila ay isinumpa. Kaya yung mga alagad ng Panginoon na yan, iisa-isayin talaga namin. Yan ang sumisira sa pananampalataya ng Judaismo. Kailangan nating sumunod sa utos ni Moses.
At dito lang sa pamamagitan lang nito, darating ang tagapagligtas. At hanggat hindi tayo sumusunod sa Kanya, hindi darating ang tagapagligtas. Kaya dapat mawala silang lahat sa balat ng mundo. Yan ang sasagot sa iyo ni Saulo. Ganun siya ka-passionate. Ganun ang nais niyang mangyari. Ubusin mula sa simula. At hanggang sa panahon ngayon, napakarami nilang ganyan yung passion. Na talagang sirain, pahintuin, burahin. Kung paano pinapatay ni Hitler ang 6 million Jews, mga Hudyo. At napakarami pa hanggang sa panahon natin ngayon para lang itigil ang pananampalataya ng Kristyanismo. So anong nangyari sa mga tagpo na ito? Kita natin kung gaano katalino si Saulo, pero siya yung tao na sasabihin natin bulag spiritually. Okay, nakakakita pero bulag spiritually. Hindi nakikita yung plano ng Panginoon para sa kanila. Hindi niya nakikita na narito na ang tagapagligtas, dumating na siya, naipahayag na ang mabuting balita ng kaligtasan. Meron ng paraan para maligtas ang tao. Pero hindi niya nakita yon. Yun ang problema sa mga tao na self-righteous. Okay, mga tao na tingin niya na walang problema sa sarili nila at ang nakikita nila ay ang problema sa iba. Tingin nila, hindi nila kailangan ng tagapagligtas. And when you share the gospel to them, sabi nila sa iba mo na lang ibahagi yan. Doon sa mas masasama pa. Maraming mas masama pa kaysa sa akin, hindi ko kailangan yan. Yun ang puso ng katulad nila Saulo, na nakakagawa kami ayon sa batas, na nakakasunod kami ayon sa kalooban ni Moses. Okay, na wala kaming problema, na kapag nagsesermon na si Pastor Jim, iisipin niya yung ibang tao, sana nandito si sister, sana nandito si brother, naririnig niya yun, kasi para sa kanya yun eh. Kung wala dito, hindi para sa kanila. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo to. Okay, makinig tayo mabuti. Okay, sabi sa verse 3, naglakbay si Saulo papuntang Damasco. At nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito ay katanghaliang tapat. Hindi ko alam kung meron pang mas nakakasilaw kaysa araw. Katanghaliang tapat, napakainit mo, naglalakbay siya sa kabayo, tapos may nakakasilaw na liwanag na nagmula sa langit. Meron pa bang mas nakakasilaw sa araw? Meron pa ba? Sa tingin niyo, may nakakasilaw pa sa araw? Ano ang sagot kapag hindi niyo alam? Malamang, no? Si Jesus na lang ito talaga. Okay, so natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabing, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi ng mga skeptics, ano lang yan, heat stroke lang yan, hindi totoo yan. Yun lang yung gusto nilang banggitin. Ano yung experience ni Saulo yan? Hindi totoo yan, hindi yan genuine. Heat stroke lang dahil mainit nga eh. Yung iba sabihin, may epilepsy lang yan si Saulo. Okay, pero sa kanilang pag-aaral, napatunayan lang nila na wala nang ibang mas nakakasilaw pa sa araw kundi ang presensya ng Panginoong Hesus. Huwag yung mag-alala, may experience nyo yun, babalik. At sa muling pagbabalik ni Kristo, ang liwanag na mas maliwanag pa kaya sa araw, hindi mo nakakailanganin ng araw pagdating niya. Amen po ba? Siya ang magsisilbing liwanag mo, magpasawalang hanggan. Ito ay isang personal encounter niya sa Panginoon. Hindi lang po yan boses, sabi nila boses lang, pero naniniwala ako hindi lang yan boses, kundi nagpakita talaga sa kanya ang Panginoong Jesus. Mamaya mabasa nyo rin naman yan sa verse 17 at sa verse 20+. Sabi dyan ni Saulo, isa sa pinakamalagang tanong na tinanong ng tao. Sabi dyan sa verse 5, sino kayo, Panginoon, ang tanong niya? Sana tanong nyo rin po yan, Panginoon, sino ka po ba? Dalawang bagay lang ang mahalagang tanong na masagot ng Diyos.
as we discuss the Mission Hearted series. Una, sino ang Panginoon tulad ng tanong ni Saulo? At yung pangalawang tanong ni Saulo, Panginoon, ano po ang gusto mong gawin ko? Yung dalawang tanong lang yun ang tinanong niya at kumpleto at nabuo yung kanyang mission para sa Diyos. Amen po ba? Sana masagot mo rin yung dalawang tanong na yan. Sino ang Diyos? At Panginoon, ano po ang gagawin ko para sa iyo? Napakalagang tanong yan na wag mo mamimiss sa buhay na ito. Ako'y si Jesus ang iyong inuusig. Wait lang, ito ba yung title ko? Pinakita ko ba yung title ko kanina, Kuya Jim? Hindi. Ito pala yung title natin. Walang nag-request. Ako'y si Jesus ang iyong inuusig, ang sagot ng Panginoon sa Kanya. Okay? Ang tugon ni Kristo sa Kanya. Sino po sa inyo nag-experience na rito na nag-share ng gospel? Nag-share sa kaibigan, since part 9 na tayo ng Mission Hearted, baka meron naman nag-share na ng gospel. O meron naka-experience kahit hindi during Mission Hearted series, na subukan yung umattend sa crosstalk, sa I Can Tell seminar. Meron ba sa inyo nakapag-share na, kahit hindi, yung mga nakaraan panahon, nakapag-share na ng gospel. Mabuting balita ng kalikasan. Taas ng kamay, gusto ko pa makita. Nasubukan na mag-share ng gospel. Okay, dito sa side na to. Okay, bakit yung iba ayaw? Bakit yung iba hindi pa nasusubukan? Ha? Bakit? Tatanungin ko na talaga. Bakit ba ayaw ninyo? Kasi nakakatakot. Right? Baka kasi anong sabihin niya, baka kung anong gawin niya, right? Baka mapahiya ako, baka kung anong mga marinig ko sa kanya. Okay? Tulad nga sabi nung last Sunday, it's none of your business. Sabi ni D.L. Moody, it is my business. Bakit hindi nyo sineshare? Kasi natatakot kayo. Na baka hindi na kayo tanggapin sa barkada, sa mga kaibigan, sa circle of friends, sa trabaho. Alam niyo, huwag kayong matatakot. Bakit? Kasi kahit anong sabihin nila, kahit anong gawin nila, pinipersonal ng Panginoon ng lahat ng bagay. Okay? Dahil anak ka niya, dahil kasama mo siya, pinipersonal ng Panginoon ng lahat ng bagay. Sino ang pinapatay ni Saulo? Bago ang road to Damascus, sino ang namatay? Na alagad? Si Esteban. Right? Sino ang gustong wasakin ni Saulo? Kaya siya pupunta sa Damascus. Wasakin ang simbahan ng Diyos. Pero nang sabi ng Panginoon, ako'y si Jesus ang iyong inuusig. Pepersonalin ng Panginoon lahat ng gagawin niya, ang gagawin ng ibang tao sa kanyang mga anak. Kung salitaan ka ng hindi maganda, kung ano man ang maranasan mo, hindi nila ginagawa yun sa'yo. Ginagawa nila yan sa Panginoong Jesus. Tandaan mo yan. Amen po ba? Diba? Sabi ng Panginoon, sa akin mo ginawa yan. Kaya nung pinatay si Stephen, nakaupo ang Panginoong Jesus sa trono sa kanan ng Diyos Ama, napatayo ang Panginoon. Ang mahal na Stephen. Kaya sabi ng Panginoon, ang ginagawa mo sa bawat isa na naglilingkod sa akin, ginagawa mo sa Diyos. Bakit ka matatakot? Bakit ka matatakot na ibahagi ang pagmamahal ni Kristo, ang pag-asa na meron si Kristo? Kailan mo ibabahagi? Kailan mo ikukwento ang Panginoon? Kailan mo sasabihin sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, kapag naghihingalo na? Kapag pinatawag ka na sa probinsya? Kailan mo sasabihin sa kaibigan mo kapag huli na? Kasi wala nang pag-asa. Hindi mo kailangang matakot. Kasi lahat sila, ang mundong ito ay mananagot kay Kristo. Amen po ba? Amen. So sabi ng Panginoon sa kanya, ako, si Jesus, ang iyong inuusig. Tumayo ka at pumasok sa lungsod, verse 6.
at doon sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Natigilan ng mga kasamahan ni Saulo nang marinig nila ang tinig. Ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at nang dumilat, hindi na siya makakita. Kaya siya inakay ng mga kasama niya hanggang sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw. Hindi rin siya kumain ni uminom. Hindi natin alam kung ano yung nararamdaman ng mga kasamahan niya. Si Saulo nakita ang Diyos, napayuko, tumumba sa kanyang kabayo. At sabi niya, sino ka, Panginoon? Ako'y si Jesus na iyong inuusig. Nakikipag-usap si Saulo, pero yung mga kasama niya, hindi nakikita kung sino yung kausap ni Saulo. Naririnig lang nila. Pero hindi na alam kung saan nanggagaling yung boses na yun. Hindi nila maunawaan ang nangyayari sa mga oras na iyon. Pero alam niyo po, may mga bagong bagay ang natuklasan si Saulo. Mga bagong bagay sa kanyang encounter sa Panginoon. Ano po? Una, napatunayan niya na si Jesus ay buhay. Si Saulo na taga-usig, na walang ibang plano kundi wasakin ang iglesia ng Diyos, napatunayan niya sa mga oras na ito na si Jesus ay buhay. Pwede bang palapakan niyo ang Panginoon? Napapatunayan niya sa lahat at kanino man ang kanyang kadakilaan at ang kanyang presensya. Napatunayan ito paulit-ulit ng mga alagad, ng mga apostol, pero ayaw niya makinig ng una eh. Sinasabi nila, pinagsisigawan ng buong tapang nila Peter, ni Stephen. Pero ayaw niyang maniwala noong una. Pero napatunayan, nakita niya. At napatunayan niya sa kanyang sarili na buhay ang Panginoong Jesus. Nagbago ang kanyang pagkaunawa kay Jesus at sa kanyang mga mensahe. Kailangan niyang humingi ng tawad. Bakit? Kasi nung una, akala niya ginagawa niya sa Diyos. Yung pala ang kinakalaban niya, ang tagapagligtas mismo. Nararamdaman niyo habang binabasa niyo yung kwentong ito kung paano talagang kitang-kita yung lalim ng kanyang kasalanan sa Diyos. Nakala niya sumasamba sa Diyos, pero napakalayo pala niya sa Panginoon. Nakala niya sigurado ang kanyang kaligtasan kasi masugid siyang sumusunod. Sabi nga niya, walang may pipintas sa akin pagdating sa pagsunod sa kautasan. Pero nakita niya na walang makapagliligtas sa kanya. Hindi siya maliligtas sa pamamagitan yun. Nakita niya sa puntong ito na makapagliligtas lang sa kanya, walang iba kundi ang salita ni Kristo sa kanyang buhay. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Ako ay si Jesus, ang iyong inuusig. Kita niya sa kanyang sarili ang dumi, parang isang napakaruming basahan. At sasabihin sa kanya ng Panginoon diyan, tumayo ka. Sapagat merong special na misyon, may papagawa ang Panginoon para sa kanya. Diba pinakalala ko siya sa last Sunday, sa yung Hebreo ng mga Hebreo, pero ipapadala siyang apostol para sa mga hentil. Okay? Naintindihan nyo, no? Pag sinabing mga hentil, no? Mga Gentiles, right? Okay, sa Bible kasi pag binasa nyo yung mga Hudyo at mga hentil, pag nababasa nyo yan, ang tingin ng mga Israelita, sila yung mga Hudyo, at ang hindi Hudyo, lahat ng tao sa buong mundo kapag hindi Hudyo, ang tawag nila hentil. Okay, and every time na mababasa natin sa Book of Acts, mga hentil, tayo mga Filipino, mga hentil tayo. Sila mga Hudyo. Yung mga Amerikano, hentil. Okay, mga Chinese, hentil. Basta hindi Hudyo, sila ay mga hentil. Si Pablo o si Saulo ay papadala at isugo sa mga hentil. Ibang klase po ang plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Ibang klase rin yung kanyang encounter. Encounter pa lang yun ng Panginoon. Sa kanya, nagpakilala pa lang ang Panginoon sa kanya, ibang klaseng encounter na. Siguro sabihin nyo sa akin, Pastor Jim, saka na ako mag-share kapag ganyan rin ang encounter ko sa Panginoon. Kapag nakakita rin ako ng nakakasilaw na liwanag. Ay, labas ka ron, titig ka lang sa araw. Sige na, mga kahit 30 minutes.
Saka na, Kuya Jing, kapag binulungan na ako ng Panginoon, tulad nga sabi ko last Sunday, yung mga experiences dito sa chapter 1 hanggang chapter 10, it's temporary and it's transitional. Hindi naman natin pwedeng hingiin na, Lord, dapat ganyan ang experiences ng lahat ng Christian. Hindi naman. Pero iba-iba ang ginagawa ng Panginoon, lalong-lalo na sa chapter 1 hanggang sa chapter 10. Ipinakita dito at ipinaranas kay Saulo kung papaano siya muling babalik. Kasi si Saulo ang nagre-represent sa mga Israelita hanggang sa ngayon. Marami pa rin mga Israelita ang nag-aantay ng kanilang tagapagligtas. Marami pa rin hanggang sa oras na ito. Nandun pa rin sa relihiyon ng Judaismo at inaantay ang kanilang tagapagligtas. Pero alam niyo po ba, kaya ito pinaranas ng Panginoon kay Saulo, ganito rin ang ipararanas niya sa kanyang muling pagbabalik. Isang nakakasilaw na liwanag at sisigaw ang Panginoon, narito na ang inyong tagapagligtas. Amen po ba? Kaya kung paano pinili sila ng Panginoon, ganun din sila ililigtas ng Panginoon. So, kung nawala yung kanyang physical na paningin, pansamantalang nabulag, pero ang maganda rito, nabuksan yung kanyang spiritual na paningin. Okay? Yung iba sa inyo, nawala ng physical na paningin eh. Madilim na yung tingin eh. Mga nakapikit na eh. Pero sana, habang nakapikit, kinakausap kayo ng Panginoon. Sana kinakausap kayo ng Panginoon. Dahil yun ang naranasan ni Saulo. Kahit nawala ang kanyang spiritual o ang physical na paningin, nabuksan naman ang kanyang spiritual na paningin. Sabi rin dyan, hindi siya kumain ng 3 araw. Siya ay bulag ng 3 araw. Ano yung mahalagang pangyayari sa Biblia na nagsasabi rin patungkol sa 3 araw? Maliban sa pagkabulag ni Saulo. Resurrection, yung inilibing ang Panginoong Yesus at pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay magmuli. Ito rin yung karanasan na yun. Na kung saan bulag si Saulo, bakit ba binulag ng Panginoon si Saulo sa tingin nyo? Para ipaunawa sa kanya. Para ang huli niyang narinig, ako'y si Jesus na yung inuusig. Yun lang yung uugong ng 3 araw sa kanyang isipan. At as he reflects, makikita niya ang lahat ng bagay na kanyang ginagawa sa harapan ng Panginoon. Kung paano naging katuparan ng Panginoong Jesus sa lahat ng kanyang pangako. Kasi matalino si Saulo, alam niyang ang lumang tipan. At nakita niya yun as he reflect for those 3 days. Kaya kailangan tayo, alam niyo po, meron nga tayong paningin, pero siguro sana hindi naman din sa Mighty One maligaya. Meron tayong paningin, pero bulag tayo spiritually. May mga taong ganun, po? Ang kanilang paningin ay para sa pera, para sa bahay, para sa kotse. Ang kanilang paningin ay para sa lalaki, para sa babae, at para sa kayamanan ng mundong ito. Pero bulag sa katotohanan patungkol kay Kristo Jesus. Ngayon, bakit binulag si Saulo? Para makita niya ang katotohanan patungkol kay Kristo. At yun ang panalangin po natin para sa bawat isa. Patuloy buksan ng Panginoon ang ating paningin patungkol sa Kanya at magpakilala siya sa bawat isa sa atin. At ngayon, may kilala natin ng isang lalaki. Tanong nga sa akin ni Pastor Mary Rose dati pa. Sabi niya, Dad, bakit hindi na lang magpadala ang Panginoon ng anghel? Bakit kaya? Pwede naman, di ba? May lumabas na isang anghel sa langit at magpakilala, sisigaw na, ako ang anghel na sinugo ng Diyos. Right? Makinig kayo sa Panginoong Jesus. Magtiwala kayo sa Kanya lamang. Right? Pwede niyang gawin yun eh. Tapos susubukan ng mga tao na, totoo ba yan? Hindi ba yung camera trick? Magpapadala ang iba't ibang bansa ng technology, ng spacecraft para patunayan na totoong anghel to. Tapos pag napatunayan ng anghel, siguro naman lahat naman magsisisi. Tama po ba? Pwede naman gawin ng Panginoon eh.
Pero hindi yun ang plano ng Diyos. Tama po ba? Hindi ang anghel ang isinugo ng Panginoon para magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang sinugo ng Panginoon para ma-convert, para totoong magbago at mag-alay ng buhay niya si Saulo sa Panginoon walang iba kundi si Ananias. Ayan, nakilala niya si Ananias. Okay? So, tingnan natin ang next verse. Verse 10 to verse 19. Okay, sabi niya sa verse 10, sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalan ay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Ananias! Ano po yun, Panginoon? Tugon niya. Ang galing ng Panginoon, ano? Talagang pag tumatawag, personal. Saulo, Saulo. Ananias! Ano? Talagang He calls you by your name. Tatawagin ka niya sa pamamagitan ng iyong pangalan. Ganon ka ka-special sa Panginoon. Kaya pag nararamdaman mo na hindi ka na special, isipin mo ang Panginoon. Tinawag ka sa pamamagitan ng iyong pangalan. Pinili ka sa pamamagitan ng iyong pangalan. At special ka sa Kanya. Amen? Kaya sabi niya, Ananias. Ano po yun, Panginoon? Tugon niya. Inutusan siya ng Panginoon, pumunta ka sa kaling tinatawag na tuwid sa bahay ni Judas. Hindi po to si Judas, ibang Judas po ito. At ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbabalita sa akin tungkol sa taong ito at tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Alam niyo yung reaction ni Ananias dito? Ganito rin naman tayo mag-react sa Diyos eh. Kung mga pinapagawa sa atin ng Panginoon, pinangungunahan tayo ng takot. Panginoon, bakit ako? Minsan, simple pa lang no? Ikaw mag-pray, ikaw mag-exhort. Kaya sabi, bakit kaya daw hindi umaattend sa prayer meeting? Kasi natatakot mag-pray. Bakit ako? Bakit ako mananalangin? Nakakatakot. Ganyan rin tayo katulad ni Ananias, natatakot sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon sa atin. Pero hindi dapat matakot. Hindi dapat mangamba. Kahit nabalitaan niya na si Saulo ay may kapangyarihan para pumatay. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon! Sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapaunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias at sa naturang bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Sabi niya, kapatid na Saulo. Hindi ko alam kung tama yung intonation ko, pero dahil sa takot niya, kapatid? Kapatid, bakit? Baka natatakot siya, baka siya yung unang mabiktima. Pero sabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoon na nagpakita sa iyo sa daan ng ikaw, inulit ulit, na nagpakita sa iyo sa daan ng ikaw ay pumunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon di nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Dito mapapansin mo, gusto ko lang ibigyan ng papyawan lang. Iba't iba ang tawag sa mga tagasunod ni Kristo. Tayo, diba, ang tawag lang ay Christian. Okay, ngayon, ginagamit natin madalas ay Christian. Actually, dito, mababanggit lang ang salitang Kristiyano sa chapter 11 pa. Pero tayo laging Christian ang tawag. Uy, Christian yan, Christian ako.
Laging ganun ang tawag. Pero dito, bihirang mabanggit yung salitang Christian. Ang iba, ang tawag dyan ay mga tagasunod ni Jesus. Yun ang tawag. Mga alagad. Sabi nga sa verse 2, mga kaanib sa daan. Baka doon nila nakuha yung pangalan ng kanilang relihiyon. Mga kaanib sa daan. Mga hinirang. Okay? Mga tumatawag sa iyong pangalan. Kapatid sa Panginoon. Yun ang mga pangalan, katawagan nila. Okay? So, chapter 11, doon lang nabanggit ang salitang Kristiyano. Pero dito sa Book of Acts, pag binasa mo yan, madalas gamitin pertaining to the followers of Christ, ang tawag sa kanila, disipulo. Disciples. Yun ang madalas na tawag sa kanila. Kaya pinagbibigyan din rin natin dito yan na lahat ng disciple Christian pero hindi lahat ng Christian disciple. Okay? So, yun ang pinagdidiinan nila o yun ang madalas gamitin ito, ang salitang disciple. Mapapansin mo sa verse 11, sabi diyan, siya'y nananalangin ngayon. Sabi niya kay Ananias, sabi ng Panginoon, puntahan mo si Saulo, siya'y nananalangin ngayon. Okay? Ang weird nun, kasi bakit? Pariseyo si Saulo. Ang Pariseyo, they were trained to pray. Mula pagkabata, kapag natuto na silang magsalita, ititrain na silang manalangin. Okay? Sa kanilang mga unang language, pinapamemorize sa kanila ang Exodus. I am the Lord your God, and I am one. Thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Pinapamemorize sa kanila, bata pa lang sila. Paulit-ulit yun kapag nananalangin sila. Pero sabi nito ng Panginoon, puntahan mo si Saulo, kasi siya'y nananalangin ngayon. Ngayon lang siya totoong nananalangin. Amen po ba? Nang ma-encounter niya ang Panginoon, doon ka totoong mananalangin. Ngayon, bakit hindi tayo nananalangin? Kasi baka hindi pa natin na-encounter ng totoong Panginoon. Kasi ang panalangin, yan ang pagsiselyo ng banal na Espiritu. Makikita mo na ikaw ay pinapanahanan ng banal na Espiritu kapag hindi ka natakot manalangin. Amen po ba? Si Saulo, kako-convert lang. Kaka-encounter lang sa Panginoon. Nagsimula na siyang totoong mananalangin sa Diyos. Amen po ba? Tanong mo nga sa katabi mo, nananalangin ka ba? Yan. Kasi nakapikit ka eh. Sabihin mo, kala ko nagpe-pray ka. Okay. So, kahit may pag-aagam-agam, kahit may takot, sumunod si Ananias para puntahan si Saulo. Sabi niya, pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hentil. Dito rin yung unang deklarasyon na sinabi ng Panginoon na siya ang pinili ko para ipangaral ang mabuting balita sa mga hentil. Right? Kung paano binuksan ng Panginoon ang pintuan sa pananampalataya sa mga Hudyo. Acts chapter 2. Right? At last Sunday, binuksan ng Panginoon ang pananampalataya para sa mga Samaritano. Half-breed, half-Jew, and half-Gentile. At ngayon, sa chapter 10, pag-aaralan po natin na isusugo ko para ipangaral ang salita para sa mga hentil. Okay. Dito niya naranasan ang pagmamahal ng isang kapatid sa Panginoon sa buhay ni Ananias. Sana lahat tayo ay makaranas din ng ganun. Sana hindi tayo magsasabi na, OP naman ako dyan sa church na yan. Wala naman pumapansin sa akin. Nakakalungkot po kasi yun. No, sana meron namang isang Ananias na maranasan ka na nagmahal sa iyo ng totoo na simbahang ito. Na umaruga sa iyo, na nanalangin sa iyo, na nangungulit sa iyo, na nag-i-invite sa iyo, na malulungkot kapag hindi ka makakadalo. Sana merong ganon. Sana walang kabataan, walang nanay, walang tatay na makakaramdam na OP ako sa church na yan. Amen? Dito naranasan ni Saulo na, wow, ganito pala magmahal ang mga Kristiyano. Kahit ako yung Saulo na kinakatakutan, na dapat niyang katakutan, pero nariyaan si Ananias, si pinanalangin ako, at patuloy na ginamit ng Panginoon para ako'y bautismuhan, makakain,
at magpanumbalik ang aking lakas sa Panginoon. Isang tunay na alagad ni Kristo. Handang magmahal para sa iba. Okay? So, bago tayo umalis sa part na ito, nais kong matandaan po ninyo na hindi lahat ng experiences ay katulad ni Saulo. Hindi laging blinding lights, hindi laging maririnig audible voice ng Panginoon. Minsan sa pamamagitan na ng tapik ng isang kaibigan, minsan sa pagpunta lang ng isang kaibigan na katulad ni Ananias, sa isang ordinaryong tao lang, sa isang kaklase lang, sa isang kamanggagawa lang, sa isang kapwa tatay o kapwa nanay lang, natatapik sa iyo, kamusta ka, pwede ba kitang ipag-pray mamaya? Ano? Minsan ganun lang. Ang kailangan para maranasan ang tuluyang pagbabago ng buhay. Amen po. Kung si Peter, meron siyang, nagpapastor siya sa libo-libong mananampalataya sa Jerusalem. Kung si Felipe, ginamit ng Panginoon para mabago ang bayan ng Samaria, o para sa mga Samaritano last Sunday, right? Si Ananias, ginamit ng Diyos para sa isang katulad ni Saul. Maring ang buhay mo hindi man katulad ni Peter. Maring hindi katulad ni Felipe. Pero pwedeng-pwede na katulad ni Ananias. Amen po ba? Na itapatong mo lang ang kamay mo, tatapikin mo lang, aakbayin mo lang siya, kakamustahin at ipapanalangin. Tapos yung ipapanalangin mo ngayon, akala mo katulad lang ng isang Saul, pero magiging apostol pala ni Kristo para sa mga Hentil. Isang tao na gagamitin ng Diyos para baguhin ang maraming bansa. At sinasabi na nga ng mga historian, si Pablo o si Saulo ang isa sa pinakamahalagang tao na nabuhay maliban kay Kristo. Kailangan lang ng isang Ananias na mananalangin at sasama para sa kanya. Amen po ba? Amen po ba? Kaya salamat doon sa mga kapatiran na nag-i-invite ng kanilang mga kaibigan, kaklase, katrabaho, kapitbahay. Salamat na unawaan nyo ang isang Ananias, ang isang alagad ni Kristo Jesus. Okay, number 3 tayo. Ano pang naranasan ni Saulo nang makilala niyang Panginoon, nakilala niya si Ananias, at ngayon, na makikilala niya ang mga oposisyon. Okay, verse 20 to verse 25. Meron mga hindi magandang kwento, katulad nito, pero naniniwala tayo na all things will work together for good. Si Saulo ay ilang araw nakasama ng mga alagad sa Damasco. Right? No, kako-convert lang, kakabaptism lang, inalaya lang siya Ananias, pinakain, at ngayon, kasama na siya ng mga alagad sa Damasco. Verse 20, pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba siya yung dating umuusig sa mga sumasamba kay Jesus sa Jerusalem? Tanong nila. Hindi ba't naparito siya upang sila'y dakpin at dalhin ng nakagapo sa mga punong pari? Ngunit lalong naging mahusay si Saulo sa kanyang pangangaral at nalito ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco dahil sa kanyang matibay na pagpapatunay na si Jesus ang siyang Kristo. Imagine niyo po yun, si Saulo, ginamit ng Panginoon para ipangaral na si Jesus ang anak ng Diyos, na si Jesus ang tagapagligtas, ang matagal nyo nang inaantay. Kaya maraming naguluhan. Yes, yung iba natakot kasi papasok siya sa sinagoga para manghuli, pero ngayon, ipinagtatanggol pa niya ang mabuting balita ng kaligtasan, bagong alagad ng Diyos. Kaya tinanong ko kayo kanina, nakapag-share na po ba kayo ng gospel? Nakapag-share na po ba kayo? Nasabi niyo na ba sa kaibigan niyo na mahal ka ng Diyos, na mayroong pag-asa sa kay Kristo? Na pwedeng magbago ang buhay sa Panginoon, na walang imposible sa Diyos. Nasabi niyo ba yung mga katagang yun? Kasi si Saulo,
Bagong Kristiyano. Hindi niya sinabi na, saka na lang po pag napastoran na ako, pag na-disciple na ako, kapag natapos ko na po yung usbong, kapag natapos ko na po yung usad, tsaka yung unlad, siguro kaya ko na mag-share. Siguro kaya ko na mag-invite. Pero ito si Saulo. Isang araw o ilang araw bilang Kristiyano, nagpapahayag na ng mabuting balita ng kaligtasan. Saan siya nagpapahayag? Nandun lang siya sa Damascus. Doon siya nagpahayag. Nasaan tayo ngayon? Nasaan ka ngayon, kapatid? Nasa loob ng tahanan, nag-aalaga ng mga anak, nagpo-provide sa pamilya, nagtatrabaho, nasa school. Kung nasaan ka, doon ka magsimula. Amen po ba? Doon mo iparanas na merong Diyos na bumabago na buhay. Na ang mga nagtitiwala sa Kanya ay mga bagong nilalang na. Makikita po nila yun eh. Nang lahat na nagtitiwala sa Diyos, sabi ng Panginoon, ay bagong nilalang na. Makikita nila kasi yun eh. Doon ka magsisimula. Sa bahay. Doon ka magsisimula. Sa mga taong malalapit sa iyo. Kaya sabi sa verse 23, pagkaraan ng maraming araw, okay, ang term na ito, pagkaraan ng maraming araw, pinag-aralan to ng mga Bible scholar. Ano po, ang kanilang conclusion, ang verse 22 at ang verse 23, nahahati yan sa loob ng 3 taon. 3 years have passed. Okay, mula verse 22, yung ipinapangaral niya sa Damasco ang mabuting balita ng tagaligtasan na si Kristo ang tagapagligtas na siya ang anak ng Diyos. Sa verse 23, pagalipas ng maraming araw, 3 taon, after 3 years, okay, nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo. Yan na yun. Marami na siyang ginawa na patuloy sa paglilingkod sa Panginoon. At dito niya naranasan, wala kasi ako ng mapa, no? Yung Israel, yung taas ay Syria, ginamit siya ng Panginoon doon sa lugar ng Arabia para patuloy na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. At dito marami siyang naranasan. Isa na rito yung 2 Corinthians chapter 11. Nandiyan ba yun? 2 Corinthians chapter 11 verse 26 to 27. Sabi po dyan, isa sa kanya mga naranasan. Jaran, yan. Yan na ba yun? Okay, yan. Sabi dyan, sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib. Ito na yung kwento ni Saulo. No, yung 3 years na yon, sa loob ng 3 years. Nalagay ako sa panganib, sa pagtawid ko sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lunsod, sa mga ilang, sa dagat, at sa mga taong nagpapanggap na mga kapatid kay Kristo. Naranasan ko rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng tulog. Naranasan ko ang magutom, mauhaw, kadalas ay walang makain. At naranasan kong ginawin dahil sa kakulangan ng maisusuot. Ibang-iba yung kanyang buhay noong siya ay Pariseyo, punong-puno ng kapangyarihan, may sariling kabayo, may mga alagad, may mga utosan. Kung anong mangyari sa kanya, may aalalay sa kanya, pero ngayon, nag-iisa, nagmimisyon para sa Panginoon. At habang kinikwento niya ito, hindi siya nagmamakaawa, hindi siya nalulungkot. Nandun yung kagalakan sa puso niya. Bakit? Tulad ng kanyang panalangin, Philippians chapter 3, na Panginoon, maranasan ko rin ang naranasan niyo. Ito ang kanyang panalangin. Buong puso na nagpapasalamat sa Panginoon. Wala siyang sinusumbatan, hindi siya nagrereklamo sa Diyos. Pero naranasan niya ang lahat ng bagay na ito dahil naglilingkod siya sa Panginoon. May naranasan ka na bang ganyan sa buhay mo? Mahirap ba ang buhay na sumusunod kay Kristo? Sabi ni Saulo sa iyo, kapatid, hindi ka nag-iisa. Sapagkat yan ang maranasan natin sa mundong ito, sapagkat taliwas ang kalooban ng mundong ito sa kalooban ng Diyos. Kaya sa loob ng 3 taon, naranasan niya ang lahat ng bagay na yan.
At ngayon, after 3 years, babalik siya sa Damasco. Okay, sabi niya sa verse 24, araw at gabi ay inaabangan nila si Saulo sa mga pintuang bayan para, ano sabi diyan? Para patayin. Ngunit nalaman niya ito. Kaya't isang gabi, inilagay siya ng kanyang mga alagad sa isang malaking basket at ibinaba sa kabila ng pader. Okay, pagbalik niya ng Damasco, ito na nag-aantay sa kanya. Noong una, papasok siya ng Damasco para wasakin sila. Pero siya na yung pinagbabantaang patayin. Papasok siya ng mayroong mga kasama. Ngayon, lalabas siya ng nasa loob ng basket na parang isang wanted na tao. Pero ito yung nararanasan niya sa pagsunod sa Panginoon. Pero pansin niyo yung verse 25 dyan. Tignan niyo yung verse 25. Kaya isang gabi, inilagay siya ng kanyang mga alagad. After 3 years, meron na siyang mga disciples. Okay? After 3 years. May narinig ko taro, sabi niya, hindi kasi kinonsider yung 3 years. Sabi niya, yun ang kakababago lang, may disciple na agad. Kayo, takal-takal yun ng Christian. Hindi naman siguro kami magmamalupit. Pero gusto kong sabihin sa inyo, after 3 years, may mga disciple na siya. Sino rito yung more than 3 years ng Christian? Nagtaas na kamay, no? Ayun si Saulo. After 3 years, merong mga alagad na nagabayan, naturuan. So pwede nyo may panalangin ngayon. Panginoon, sana 3 years from now, isang matibay na rin ako na mananampalataya. Na hindi ako kayang ligawin, hindi kayang maligaw sa mga prinsipyo, hindi ako kayang maloko, hindi kaya ng mga kasinungalingan ni Satanas na ako'y lituhin sa aking desisyon sa buhay. Ngayon pa lang ipag-pray mo na kung bago ka palang Christian, sabi mo, Lord, sana after 3 years, mas lalo kitang makilala. Okay? Ano sabi ng verse 16 sa kanya? Ng Panginoon, ipapaunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Kaya ako sasabihin niyo, Lord, parang naging mahirap yung buhay nung sumunod ako sa iyo. Sasabihin ni Saulo sa iyo, welcome to the club. Welcome to the true Christianity. Totoong paglilingkod yan sa Diyos. Totoong pagsunod yan sa Diyos. At sa buhay niya, hindi nawala yung pagtitiis na yan. Hanggang sa mapunta siya sa Rome, hanggang sa huli ng kanyang buhay, makulong siya sa lugar ng Roma. Pero tinignan niya ang lahat ng bagay na yan na napakalaking pribilehiyo na makilala ang Panginoon at mapaglingkuran siya sa ganitong kaparaanan. Kaya anong sabi niya kay Timothy, isa sa kanyang alagad? Sabi niya diyan sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Next slide po. Ang sabi niya, ang totoo, lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. I hope as we encounter, as we study about the life of Saul, sana hindi na kayo na-discourage kung bakit may mga pagsubok o may kakaraping pagsubok. Sana na-encourage na kayo. Kasi kapag nararanasan nyo na yung pag-uusig na yan, sasabihin nyo na sa sarili nyo, sumusunod na talaga ako kay Kristo. Kapag nahihirapan na kayo, dahil pinipili nyo ang tama, dahil pinipili nyo ang katwiran, dahil pinipili nyo ang pangako ng Diyos, sasabihin nyo sa sarili nyo, sumusunod talaga ako sa Panginoon. Pero kung life is easy, okay lang. Baka merong nakakalimutan. Baka merong hindi nagagawa. Baka hindi nakikipaglaban sa kasalanan. Baka yung mga kasalanan, binibaby pa. Kaya medyo okay pa ang buhay. Pero kapag sumunod sa Panginoon, mararamdaman nyo na ang pag-uusig. Bakit ba kayo narito every Sunday? Sagutin nyo nga po yung tanong na yan. Bakit ba kayo narito every Sunday?
Kasi nandito po si crush. Meron bang ganon? Kasi nandito po yung kaibigan ko. Kasi nandito po yung mga magulang ko, kailangan kong pumunta. Ang tawag po dyan, hiram na pananampalataya. Hindi totoong pananampalataya, hiram na pananampalataya lang. Kung nandito kayo dahil lang sa isang tao, nangihiram lang kayo ng pananampalataya sa Kanya. Pero kung nandito kayo para makilala ang Panginoon at magawa ang kalooban niya, welcome to the club. Amen po. Kaya katulad ni Saulo, dalangin natin na magkaroon tayo ng sariling journey, sariling adventure, sariling lakbay na ikikwento natin na itong mga naranasan ko kasama si Kristo. At napakalaking pribilehiyo na mapaglingkuran siya. Last, number 4. Yan. So, number 4, sabi diyan, nakilala niya ang mga mananampalataya sa Jerusalem. Okay? May encouragement naman. After ng mga tao na gusto siyang patayin, pero nung bumalik siya sa Jerusalem, di ba? Umalis siya sa Damascus at dadalhin siya roon sa Jerusalem. Ito na yung paggalipas ng 3 taon. Saka lang siya nakabalik sa Jerusalem. Okay? 2 bagay ang kanyang naranasan doon. Yes, merong mga nagduda sa kanya, merong mga hindi tumatanggap, pero eventually, maunawaan nila. Sabi sa verse 26, okay, verse 26, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Sana, hindi naman kayo nahihirapang mapabilang dito. Sana maramdaman nyo na welcome po talaga kayo lagi sa lugar na ito. Ituring nyo po itong bahay ninyo. Ituring nyo ang bawat isa na kapatid nyo sa Panginoon. Huwag nyo na isipin na okay na yun. Hindi po. Marami rin po yung idinudulog sa Panginoon. Sama-sama tayong magpapabago sa Panginoon. Amen po ba? So, si Saulo, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit sila ay natatakot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Siyempre naman, kung nakilala nila si Saulo nung una, baka spy lang to. Baka planted lang to, kaya lang nandyan yan para makita ko sino yung mga leaders at uunahin niya yung mga leaders, bibilangin niya, aabangan niya, ililista niya, alamin niya yung mga bahay, at iisa-isa niya tayo. Bakit ka narito ngayon? Bakit after 3 years, ngayon ka lang bumalik? Anong ginawa mo sa Damasco? Bakit ngayon ka lang babalik dito at ngayon sasabihin mo pa, alagad ka, apostol ka ng Panginoon para sa mga hintil? Sino ka? Sino ka ba talaga? Ano ba talaga ang plano mo? So, yun yung nasa puso ng mga kapatiran sa Jerusalem. Nandun yung kanilang takot kay Saulo. Pero sabi niya sa verse 27, subalit, isinama siya ni, sino nandiyan sa Bible nyo? Isinama siya ni Bernabe. Kilala niyo si Bernabe? Si Jose na tinawag na Bernabe. The son of encouragement. Ito na naman si Bernabe. Na si Saulo, nahirap na maging kabahagi ng simbahan sa Jerusalem. Pero nandyan si Bernabe para i-encourage siya. Noong una, inalalayan siya ni Ananias sa Damasco. Ngayon naman, dito naman, sa simbahan sa Jerusalem, nandyan naman si Bernabe para sa kanya. Inalalayan siya, ginabayan siya. Sabi niya diyan, isinama siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo. Nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco, sinabi rin ni Bernabe ang buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. So every time na nagpe-preach si Saulo, nakita nila na yung kapangyarihan ng Panginoon na bumabago ng tao, na nasa kanya yung banal na Espiritu. Kaya mula noon, sabi sa 28, si Saulo kasama nila sa buong Jerusalem at buong tapang na nangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Salamat, merong Bernabe. Amen po. Nung nabanggit natin last time, sabi natin, sana lahat tayo ay katulad ni Bernabe. Maging encouragement para sa iba.
nakikita sa buhay natin yung salitang Kristiyano. We carry the name of Jesus. Dala-dala mo ang pangalan ni Kristo. Panalangin natin sa Panginoon, Lord, sana ang nakikita lagi ikaw. Na every time na magsasalita ako, na every time magdedesisyon ako, na every time na magpaplano ako, Panginoon, ikaw ang napaparangalan. Kaya sabi sa verse 29, nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista. Kaya tinangka nilang patayin si Saulo. Yung mga Helenista, ito po yung mga pumatay kay Stephen. Actually, ito yung mga team niya dati. Mga kasamahan niya dati sa Sanhedrin. Sila yung mga nakakapagsalita ng Greek, nakakapagsalita ng Hebrew, ng Romans, bilang isang Pariseo. Ayan yung mga kinakausap niya ngayon, pero anong ginawa? Sabi ko nga sa inyo, nabubulagan sa katotohanan. Pinagtangka siyang patayin. Hindi siya pinakinggan. Kaya lalo lang nangyari yung kalooban ng Panginoon, ibinalik siya ng Panginoon. Sabi sa verse 13, nalaman ito ng mga kapatid, kaya inihatid nila si Saulo sa Caesarea at pinauwi sa Tarso. Si Saul ay taga Tarsus o Tarso. Doon medyo safe zone para sa kanya, pero hindi siya nagbaliwala. Patuloy siyang nangaral ng salita ng Panginoon sa kanyang bayan. Kaya't ang iglesia sa buong Judea, Galilea, Samaria ay naging mapayapa at patuloy na nagpuri sa Panginoon sa tulong at sa pakikisama ng Espiritu Santo, tumatag at dumami ang mga mananampalataya. Amen po. Nung siya ay nasa Tarsus na, mababasa po natin ulit ang kwento ni Saulo sa chapter 11. Next Sunday, babalik tayo kay Peter. Kwento naman ni Peter ang ating pag-usapan. Magigiveaway si Saulo. At si Peter naman, ang kwento naman ni Peter, ang isusulat ni Dr. Luke next Sunday. Sa chapter 11, mababanggit ulit si Saulo. Kasi sinundo ulit siya ni Bernabe doon at dinala sa Antioch para magmisyon. Sinama siya ni Bernabe, mababasa mo yan sa chapter 11 verse 25. Sinama siya sa Antioch at doon, at lumipas ang 7 taon na itatag ang maraming simbahan sa mga lugar na yon. Na itatag ang simbahan ng Syria, ang Cilicia, kahit ang simbahan ng Galatia na itatag sa paglilingkod ni Saulo. Ano yung mga nangyari pagkatapos ng 7 taon, nakalipas ang 7 taon nang umalis siya sa Jerusalem. So 10 years after his conversion, doon sa daan sa Damasco, 10 years, 3 years yung, sabi ko, verse 20-23, tapos bumalik siya ng Jerusalem, pagalis siya ng Jerusalem, pumunta siya sa Tarso, and for the past 7 years, patuloy siya nag-mission sa Panginoon. Ito yung mga nangyari sa kanya. 2 Corinthians, chapter 11, verse 24. Next slide po. Sabi niya dyan, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko mga Hudyo. Nalala niyo yung 39 lashes na mayroong 9 na matutulis na latigo, ang kada isang palo, 39 times 9. So 5 beses daw siya ang hinagupit ng mga kapwa niya Hudyo. 3 beses akong pinaghahampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudyo. 3 beses kong naranasan na lumubog ang sinasakyang barko. At minsan buong araw at gabi akong palutang-lutang lang sa dagat. Sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib, sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa ko mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lunsod, sa mga ilang, sa dagat, at sa mga taong nagpapanggap ng mga kapatid kay Kristo. Iba't ibang klaseng karanasan na ipinagmamalaki niya. Naranasan niya dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Mahirap na ba ang buhay natin ngayon? Mahirap bang mabuhay bilang Kristiyano ngayon? Pero sabi ni Saulo, ang totoo sa lahat ng susunod kay Kristo ay makakaranas ng mga pag-uusig na ganito.
Kaya pag tinanong ko kayo, nakapag-share na ba kayo ng gospel? Ayaw nyo pa rin hanggang ngayon. Paano natin sasabihin sa Panginoon na sumusunod tayo sa Kanya? Na kahit yung kaibigan mo na sa eskwelahan, yung katrabaho mo na, yung kasama mo na sa bahay, ano sasabihin natin sa Panginoon? Na kahit sinabi dyan na mapayapa sila, ang mga simbahan sa Judea, Samar, sa Galilea, naging mapayapa. Yes, pero kailangan nilang mag-ipon ng lakas. Kailangan nilang pagtibayin ang kanilang barko sapagkat mayroon namang darating na napakalakas na unos sa kanilang mga buhay. Kaya habang payapa, hindi sila nagbakasyon, hindi sila nagpakasarap. Kapatid, habang payapa pa ang buhay, ito yung panahon na lalo kang magpalakas sa Panginoon. Tibayan mo ang iyong barko. Kasi tamang-tamang sinasabi ng kasulatan, darating ang matitinding unos. Kahit sabi nga ng Solomon, kabataan, kilalanin mo ang Diyos habang maayos pang buhay. Kasi darating ang panahon na susumpain mo ng mabuhay. Darating yung mahihirap na pagkakataon na yon. Huwag kang magsayang ng panahon. Sa panahon ng may kapayapaan, na maayos pa ang lahat. Sapagkat darating ang panahon na iyon at maaaring wala tayong pagkakataon para magawa ang misyon ni Kristo. Hanggang sa tulad ng awitin natin kanina, darating at dadalhin ang mabuting balita hanggang sa dulo ng daigdig. Amen po ba? Sabi nga ni Palmer, hanggang sa pagdating mo, O Diyos, I will come unto thee. Hanggang sa iyo, O Diyos. Hanggang sa iyong muling pagbabalik. Isisigaw ko that Jesus and His greatness na talagang dakila ka, Panginoon. Nabuksan na ang pintuan para sa mga Hudyo. Nabuksan na ang pintuan sa mga Samaritano. At sa chapter 10, mabubuksan na ang pintuan para sa mga Hentil. Bukas na ang mabuting balita para sa lahat. Sa pag-uumpisa ng Mission Hearted, tinanong ko kayo na meron bang tao na ayaw makarinig ng mabuting balita? Sabi nyo, lahat ay gustong makarinig ng mabuting balita. Bakit ayaw nyong ikwento ang mabuting balita ng kaligtasan ito? Sino na kakakilala kay Billy Graham? Sino nakakilala? Sa mga kaedad ko na siguro, yung mga bata hindi nakilala. May picture po ako dyan ni Billy Graham. Yan. Patay na po siya noong 2018. Nabuhay siya noong 1918 at hanggang 2018. Konti na lang, 100 years old na siya. 99 years old siya noong matbang time. It was February 2018. Pero niya po ba si Billy Graham? Dahil sa kanyang buhay, naipahayag ang mabuting balita sa 2.2 billion people sa buong mundo. Pinakamaraming tao na nabahaginan ng mabuting balita sa balat ng kasaysayan. 2.2 billion people. Ginamit ang kanyang buhay para marinig yon. Ilang bilyon na ba ang buong mundo? So ginawa niya na yung 1/4. Ginawa niya na yung 1/4 ng trabaho. Magtutulong-tulong na lang tayo sa natitira pa. Lahat ng Kristiyanong natitira pa. Sa 3/4 na trabaho. Ginawa niya na yung 1/4. 2.2 billion ang nakarinig ng gospel. Pero ang tanong, sinong nag-share kay Billy Graham? Yun ang tanong, no? Sino kaya nag-share kay Billy Graham? Ano? Tingnan natin tong next slide. Next slide po. Yan. Si Billy Graham, ayun yung 2.2 billion, kasama na tayo dyan. Alam niyo sa 2.2 billion, napakarami pang mga pastor dyan, na nagtayo ng mga malalaking simbahan ngayon, mga mega churches ngayon. Yung mga kilala niyo malalaking simbahan, sabihin nila, I was touched as well. Napakinggan namin si Billy Graham, talagang binago rin ang aming buhay ni Billy Graham. Out of 2.2 billion, napakarami pang mga Christian dyan. Sino nag-share kay Billy Graham? Si Mordecai Ham.
isang negosyante. Nasabi niya, ang negosyong ito ay para sa Panginoon. Gagamitin ko ito para makakilala ang maraming tao sa Panginoon. Bubuksan ko ang negosyong ito at isa ron ang nakikinig doon, si Billy Graham, doon siya nakakilala. Tapos si Mordecai Ham naman ay nakakilala dahil kay Billy Sunday. Si Billy Sunday naman, isang soccer coach naman siya o football coach na nagbitaw sa kanilang trabaho para magpastor. Para makakilala naman si Mordecai Ham. Si Billy Sunday naman nakakilala dahil kay Wilbur Chapman. Isang magaling na pastor, evangelist, at ganoon din si F.B. Mayer. Mga evangelist din na ginamit ng Panginoon para sa libo-libong tao makakilala sa Diyos. Paano nakakilala si F.B. Mayer? Dahil kay D.L. Moody. At si D.L. Moody, kaya nakakilala dahil kay Edward Kimball. Si Edward Kimball, isa lang yung tao na nanalangin, Lord, gusto kong magpagamit sa iyo. Alam niyo po, ang ministry lang ni Edward Kimball, Sunday school teacher. Nagtuturo lang sa mga bata every Sunday. Yung pastor niya nagtuturo sa pulpit. Tapos si Edward Kimball nasa baba, nasa isang kwarto, nagtuturo lang sa mga bata. Sabi niya, ang kukulit kasi ng mga bata. Sobrang kukulit ng mga bata. Pero sabi niya, Panginoon, gamitin niyo ang buhay ko para sa mga batang ito. Na makilala rin nila ang Panginoon sa kanilang murang edad hanggang sa kanilang paglaki. Isa sa pinakamakulit na bata, si D.L. Moody. Na nakakilala sa Panginoon. Si D.L. Moody naman, ang tinawag ng Panginoon para ang 2 kontinente sa buong mundo makakilala kay Kristo. So nagsimula ang lahat ng yan dahil lang sa isang Sunday school teacher na tinuruan lang ang isang bata. Kaya kung kinukulit kayo ng magulang nyo, nandito kayo lagi. Hindi kami nawawalan ng pag-asa sa mga bata. Hindi kami nawawalan ng pag-asa sa bawat isa. Ng bawat buhay na nauuhaw kay Kristo ay tunay na mahalaga. Hindi man tayo kasing galing nila, pero maaari magturo lang tayo sa isang bata. Pero sa pamamagitan nun sila ang magpapatuloy ng isang magandang pangarapin ni Kristo na magpapahayag sa napakaraming tao na gagamitin ng Diyos para patuloy na baguhin ang mundong ito. Kaya sabi ko dyan sa aking last slide, magbabago-bago man ang mga manggagawa. Pero ang trabaho ng Panginoon ay mananatili. Ikaw at ako, tingnan natin ito bilang isang malaking pribilehiyo. Gawin natin ito ng may katapatan at kahusayan. Amen po ba? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para sa Panginoon.